Word number 4. Ang ating i-discuss ngayon is about testimony. We have the responsibility na mapangalagaan ng ating testimony. Kaya as a Christian, kailangan iingatan niyo yung inyong patotoo. Yun yung sinasabi, nakikita ng tao, nakikita ng kasama niyo sa bahay, lalo mga unbeliever. At hindi lang yun, hindi yung individual, hindi as a church, meron tayong pinoportray na testimony diyan sa mga tao na nakapaligid sa atin as a church. It is important to understand na hindi lang tayo namumuhay para sa ating sarili, kung hindi kakalibat nito, pangalan ng ating simbahan. Kaya, tayo po tayong lahat, tayo manalangin. Ama naming Diyos sa mga Panginoon sa lahat, kami ay nagpapasalamat muli sa umagang ito na pinagalo mo sa amin. May mga tao na parang ipinanganak na mangkritiko. Hindi namin sila ang tinutukoy namin Panginoon para lugurin. Hindi sila Panginoon. Kundi kayo Panginoon. Patawad Panginoon sa anong pagkukulang namin, ang sagay ng banal na Espiritu hindi mahadlangan sa kalagitnaan at pangungusap niyo sa amin. At kung meron kaming espiritu ng pag-resist ng katotohanan, at kung meron kaming ibang motibo kaya kami narito ngayon, tulungan mo kami Panginoon na maging tama kung bakit kami narito. Dahil hindi kami Panginoon makikinabang kapag gano'n yung aming dahilan ng pagparito. Ngunit kami Panginoon ay sasagana ng paglago at patuloy na magpupuri sa inyong dakilang pangalan kapag kami malayang tatanggap ng katotohanan mula sa inyong salita. Pangalahan niyo po ang bawat isa sa amin. Ito'y panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Upo na po tayo. Sino ang may responsibilidad sa ating testimony? Sa testimony ni Paulo, sino ang may responsibilidad? Si Paulo. Sa testimony ni Lester, sino ang may responsibilidad? Si Lester. Bawat isa sa atin ay may responsibilidad na maingatan yung ating testimony. Tayo ang gagalaw, tayo ang magsasalita, tayo ang mag-iisip, tayo ang magpaplano kung paano natin ito iingatan. At sa pag-iingat natin ng ating mga personal na patotoo, alam niyo po ba mga kapatid, iniingatan din ninyo ang patotoo ng buong iglesia. Dahil kaakibat ng ipinapakita niyong pamumuhay sa sanlibutan, ay pagpapakita rin natin kung ano ang ating iglesia. Meron po akong illustration dito at wala akong ibang naisip na gawing patotoo o illustration kung hindi. Here's our prayer. I will support the testimony of my church. Are you willing? Yes. Ito yung patotoo na sinasabi natin. Halimbawa, ito si Cristiano at ang pangalan niya ay si Gilo. Si Gilo, hindi lang niya bit-bit yung pangalan niya. Kung hindi, bit-bit din niya ang pangalan ng church. Hindi lang identification na Gilo. Kung hindi ina-identify din si Gilo sa Berean Bible Baptist Church na kahit saan pumunta si Gilo, hindi lang niya pangalan ng dala-dala niya, kung hindi pangalan ng church. Kaya nga kapag nagbitiw tayo ng pangit na patotoo, ang tao naninisi at nagkokomento at nangingritiko. Anong sabi nila? Nagsisimba ka pa naman doon. Ganyan ang ugali mo. Chismosa o chismoso ka pa rin. Parang gano'n, ano? Kasi nga, hindi lang niya bit-bit yung pangalan niya, kung hindi bit-bit niya, pati pangalan ng church. At umaasa sila sa church na binibit-bit ni Gilo, ay doon ay magkakaroon ng pagbabago. Nakuha niyo po? Okay. Bit-bit natin, hindi lang si Gilo, ano? Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, bit-bit natin ang pangalan ng church kung saan tayo dumadalo. Nakuha niyo po? Bit-bit natin yan. Sa school, sa trabaho, sa pamilya natin, tinitignan niyan lahat ng mga tao na kapaligid sa atin.
kung ano ang ginagawa natin, kung ano patotoo na ipinapakita natin sa kanila. Ang tawag nga dito, affiliated na tayo sa pangalan ng ating church. So, pero naman ito naman ang blessing mga kapatid, kapag nakita naman ang magandang patotoo natin, ang hahanapin ng tao, saan ka ba? Nag-church. Yun. Maghahanap sila. Baka pwede sumama ako dyan. Kasi nakita ko na ikaw talaga yung nagbago. Dati kang addict sa computer, pero ngayon hindi na. Binago ka talaga, sana ba nag-church? Yun naman ang blessing noon. Kaya kapag nag-iwan tayo ng magandang patotoo, nagpakita tayo ng magandang patotoo, may pagpapala sa mga taong nakakakita sa atin. At hindi lang yung mga kapatid, hindi lang bit-bit yung pangalan ng church ni Gilo, o hindi bit-bit din ni Gilo, ang pangalan nino ng Panginoon. Tatlong pangalan ng bit-bit natin. Sabihin na gano'n, Kristiyano ka ba naman? Bakit ka gumagawa ng ganyan? Hindi ba yan ibinabawal sa inyo? Bakit ginagawa mo? Ayan. Kasi naniniwala, meron silang kaisipan na kapag nakay Kristo ka, ikay bago, nila lang. Hindi man nila alam yung verse na yun, pero yung unang kanilang ina-expect sa atin na tayo ay magkakaroon ng bagong buhay. Kaya, we are responsible to our what? Testimony. Kung gusto nyong maganda ang patotoo ng church at ng pangalan ng Panginoon, maging responsable tayo sa ating ipinapakitang patotoo. Yan ang pag-uusapan natin, church. As I said, bit-bit ko ang pangalan ng church, kaya naman, makita rin ito na ako ay magbibit-bit ng magandang patotoo at susuportahan ko yung magandang patotoo ng church. Kasi pinag-uusapan natin ngayong month of November, church responsibility. Okay, anong unang hakbang na pwede kong suportahan ang magandang patotoo ng church ko? Anong unang hakbang? Handa na po ba kayo? Amen. Okay, sabihin mo na sa katabi mo, good morning. Good morning. And then, sabihin natin ito, I will support the testimony of my church. Willing ako na suportahan ang magandang patotoo ng church. Hindi tayo perfect church, walang perfect church. Pero kapag tayo'y sumuporta sa magandang patotoo, magiging pagpapala tayo sa mga taong makakakita nito at sa mga taong nakapaligid sa atin. Okay, sisimulan na po natin. Number 1, para maganda ang patotoo natin, by attending regularly. Para maganda ang patotoo sa labas, makita ang bawat sa atin na umaattend lagi sa church. Regularly. Alam niyo po, sa totoo lang, every Sunday, ang ating mga kapitbahay dyan, tinitignan tayo. Every Sunday, sa bahay ninyo, tinitignan din kayo ng kapitbahay nyo kung kayo magsisimba o hindi. Tinitignan po yan. Kaya kung gusto natin suportahan, ingatan ang magandang patotoo ng church, umattend tayo regularly. Alam niyo po ba tuwing Sabado, prayer meeting natin? Tinitignan tayo ng kapitbahay natin kung tayo umaattend ng church kapag prayer meeting regularly. Kaya tatanungin ko po kayo, matatapos na naman po ang 2016. Di po ba? Ilang buwan na lang? Isang buwan na lang. Pakibilang mo nga ng pag-attend mo ng prayer meeting. Amen. Rich. Nagdudulot tayo ng magandang patotoo sa mga taong nakakakita sa atin.
Masasabi ba natin ngayon, church, I will support the testimony of my church? Bayin mo ngayon sa katawan mo. Hindi nyo naman. Sabihin natin, yung sa puso, I will support. Pastor, busy ako. If you are willing to support the testimony of your church, you can go sa yung busy. Kanino inaalagaan natin? Hindi lang pangalan mo pangalan ng church at pangalan ng Panginoon. Yung Panginoon na kinilala mo bilang tagapagligtas mo. At hindi lang naman natapos tagapagligtas natin yun kung hindi Savior, Lord and, or Savior and Lord. After na masave ka, Panginoon mo yun. Master mo yun. At ang master dapat sinusunod. Amen? Nilulugod. Amen? O sige, pakibilang po. Natapos ng taon, noong 2016, ilang beses ka nag-attend ng prayer meeting? Wala po tayong itinoka na ikaw lang atin. Everybody's welcome. Amen? Nakasanayan na, balik kasanayan. Pastor, gabi. Ang Panginoon, nung tayo iligtas, alam niyo ang istorya ng pagliligtas sa atin ng Panginoon, naghuling hapunan, di po ba? Huling hapunan. Alam niyo kung anong oras siya natakip? Di ba? Alas 3 siya nang mamatay, di ba? Ng hapon na. Hindi na siya nag-breakfast. Hindi na siya nag-lunch. Hindi na siya nag-merienda. Puyat pa. Dahil sabi niya, magpuyat kayo, sabi sa mga alagad. At manalangin. Pagbalik ng Panginoon, mga tulog. Pero ang Panginoon gising. Kasi nagpipray siya. At yung prayer ng Panginoon talagang tumataktak na dugo ang tumutulog. Ganun kasinsir yung prayer niya. Sabi niya, Lord, Ama, itong cup na ito, baka pwedeng iwas mo na sa akin. But not my will. Kasi yung will ko, gusto ko, ayoko nito, mahirap to But your will be done. Hindi nag-breakfast, hindi nag-lunch, puyat pa. Anong pinagawa? Pinapasan ng cross, binugbog, hinagupit ng mga latigong merong paghinatak kasama laman. Kaya nga sabi ng di ba? Sabi ng Panginoon, nauuhaw ako. Wala pang inom-inom. Ganun yung pagliligtas na ginawa ng Panginoon. Hindi siya nagbigay ng excuses. Ayun sinigtures. And then, natapos yun. It is finished. May Savior na kayo. Ang gagawin nyo na lang, sabi ng John 3:16, sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahamak saan sa impyerno kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggang. At ginawa natin yun, mga kapatid. We accept the Lord Jesus Christ as our personal Savior. At the same tayo, walang kahirap-hirap, di ba? Save tayo ngayon. Punta tayo sa heaven. Sabi ng Bible, should not perish but have everlasting life. Once na mamatay tayo, mai-enjoy natin yung everlasting life. Nag-excuse ang Panginoon. Huwag kang mag-excuse kung siya talaga ang Panginoon mo. By attending what? Regularly. Ito po, sabihin ko po ito sa inyo. Kahit, ito may mga teacher tayo, si Sir Ron, kababaptize to na yung hapon. May mga teacher tayo dito. Sir Ron, ganito. May estudyante ka matalino. Pero absent ang absent. Ipapasa mo ba? Apektado ang pagiging matalino ng matalino kapag absent ng absent. Magaling yung estudyante mo, mahusay. Sa ano yung major mo, Sir? Science. Talagang sa experiment, daig pa si Isaac Newton ba yan? Tsaka si Thomas Alva Edison. Magaling.
pero absent na absent, ipapasa mo. Tamahin ko ba, church? Ano lang pinag-usapan ng mga kapatid? Textbook. Pero siniseryoso nila para makapasa sila by attending. Di ko ba? Pero Sir Ron, kung may estudyante kang average lang, pero pasok ng pasok, ipapasa mo? Yes! Kinukonsider ng teacher, di po ba? Yung nagtsatsaga na pumasok. Ipapasa. Ano lang pinag-usapan doon? Science, math. Hindi naman spiritual pinag-uusapan doon. Hindi naman everlasting life ang pinag-uusapan doon eh. Hindi naman godliness ang pinag-uusapan doon eh. Hindi naman yan ang pagbabago ng buhay ang pinag-uusapan doon eh. Pero pinagpapahalaga nila mga kapatid, yung pagkain nila regularly. Amen. Tapos ang pinag-uusapan dito mga kapatid, yung pagbabago ng buhay mo, spiritualidad mo, yung Diyos na dapat pinaglilingkuran natin, bakit di tayo nag-attend regularly? Amen, church? Tingin niyo, ipapasa tayo ng Diyos? I don't think so. Attend regularly. Sinisilip tayo ng mga tao dito. Hindi naman ating goal na please yan eh. Ang goal natin i-please ang Panginoon. Pero ano, pag piniplease natin ang Panginoon, magiging maganda rin patutuon natin sa tao. Pero pag hindi natin piniplease ang Panginoon by attending regularly, ganoon din. May negative effect din yan sa mga tao na nakakita sa atin. Di po ba? Ito sabi ng Bible. Suggestion ko ba yung verse? Ano sabi ng verse? Not forsaking the assembling of ourselves together. Suggestion ko ba ito? Parang gano'n, oy mga kapatid, sinasuggest ko po na attend po tayo ng prayer meeting, attend po tayo ng Sunday service. Suggestion po ba? Ano po tawag dito? Command. Not